Malikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Gandang gabi, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping bare minimum. Para po sa mga yes friend natin na hindi familiar o ngayon lang narinig ang terminolohiyang bare minimum. Ito yung either pagmamahal or efforts na ginagawa ng partner mo sa pinaka matumal na paraan, no? Meaning, alam mo naman na kayang-kaya niya, alam mo naman na may ibubuga siya, sadyang hindi lang niya ginagawa kasi hindi natin alam, no? It's either baka hindi ka niya sobrang mahal, hindi ka na mahal, or hindi ka lang talaga niya masyadong pinapahalagahan, no? For example, kumain kayo, 'di ba? Ang sarap-sarap ng kakainan ninyong restaurant, ang pinaulam mo sa kanya pork chop, tapos ang pinaulam niya lang sa iyo ketchup. Ganon. Ganon yung bare minimum, 'di ba? Kaya hi, hello po sa mga yes friend natin na nagsasabing mataas daw ang standards pagdating sa pag-ibig, pagdating sa taong pipiliing mahalin. Yung mga nagsasabing hindi raw magse-settle for less pero kilig na kilig sa bare minimum. Double standards ka dyan, te. Kaya mo yan, laban mo yan. Push mo yan, te. Lokoy mo yung sarili mo lalo. Alam niyo mga yes friend, sa pag-ibig naman talaga, walang timbangan yan. I mean, hindi yan nasusukat, hindi yan kinikilo. Lalo na sa mga mag-partner, di ba? We'll never know kung sino sa inyong dalawa yung nagmamahal ng sapat or nagmamahal ng sobra-sobra. Kasi, ayun nga, no? It's not something na pwede mong sukatin. Matutukoy mo ba kung sino sa inyong dalawa yung nagmamahal ng sobra? Matutukoy mo ba kung sino yung nagmamahal ng mas malalim? We will never know. Pero sa usapan kasi natin ngayon dito, sobrang obvious kung sino talaga yung nagbibigay ng kulang. Yung halos wala, papunta na sa katumalan. Kumbaga hindi labis kasi laging kulang. Ultimo sa maliliit na bagay na dapat sobrang basic sa isang relasyon, hindi pa niya kusang maibigay, hindi niya ma-provide sa'yo. Hindi niya magampanan, hindi niya matungkulan. Example, di ba, yung feeling niya sobrang laking responsibilidad ng pagbibigay sa'yo ng atensyon or quality time, yan, bare minimum yan. Which is dapat basic lang yan. Which is dapat automatic, nakukuha mo yan from that person. Pero, binibeg mo pa. Araw-araw, nakikiusap ka sa kanya na baka naman, bigyan mo naman ako ng panahon, bigyan mo naman ako ng oras. Kahit konting lambing-lambingan lang. Kahit bahay-bahayan na lang. Diba? Hindi pa niya kusang mabigay sa'yo to think na kayang-kaya naman niya at marami siyang time. Kasi wala naman siyang masyadong ginagawa sa buhay. Isa siyang tambay pero hindi ka mahatid sundo sa trabaho mo. Diba? Hindi mo alam kung tamad ba yung taong yan, hindi ka mahal, o sadyang walang pamasahe, pwede rin naman. Diba? No? Yung tipong hindi naaalala yung mga mahalagang bagay or okasyon, yan especially sa inyong relasyon, bare minimum yan. Sa isang buong araw na ginawa ng Diyos, nakatutok sa buong magdamag maghapon sa cellphone niya, nakadut-dut yung daliri niya sa screen ng telepono pero never ka man lang niyang in-update. 3 beses lang kung mag-chat, bare minimum yan. Kaya ikaw yes friend, kung kasalukuyan kang nasa ganyang klase ng tao, ay sana wag kang mag-settle. Especially if you're already aware that your partner is giving you the least.
Lalo na kung sinasampal na sa pagmumukha mo na eto lang yung kaya kong ibigay sa'yo. Kahit na marami akong pwedeng gawin, hindi ko gagawin yun para sa'yo. Eto lang yung karapat-dapat, eto lang yung katumbas mo. Which is yung least, yung pinakamababa, pinakamatumal. Kumbaga dinala ka niya sa isang tindahan ng mga alahas, tapos pinapapili ka, pero nung pumili ka na nung pinakamaganda, pinakamahal, binigay pa rin niya sa iyo yung pinakamura, pinakawalang halaga, peke, basura. Wow, grabe naman. Grabe naman sa basura. Uy, mapapakinabangan naman niya kahit peke. Uy, pag si B-Boy naman na nagsuot niyan, di na halatang peke yan. Akin na lang. Ayos, diba? Kaya ikaw sana, again, wag kang maubusan ng options. Naku, marami pa dyan. Wag kang matakot na maghanap ng iba. Lalo na, Diyos ko, hindi naman kagandahan, hindi naman kagwapuhan yan. Charot. Well, kasi yung mga ganitong klase ng tao, mga yes friend, no? Yung mga taong nagtsatsaga, nagtitiis sa mga taong bare minimum lang ang binibigay sa kanila, hindi natin sila masisisi, diba? Kasi kadalasan, sila yung mga tipo ng tao na hindi talaga nakaranas ng tamang pagpapaalaga or tamang pagpapahalaga, tamang pagmamahal. Kaya at times, masaya na sila kapag nakakatikim sila kahit kapiranggot, kahit kakarampot. Kumbaga nagsisettle na sila doon sa bagay na kahit papaano meron, kesa naman wala. Ganun na yung naging mindset nila na okay na to. Parang nanay ni Miguel Tan Felix, diba? Okay na to. Kesa naman wala, diba? Hindi ganun yun eh. Sana matauhan ka, yes friend. Sana malaman mo na meron kang halaga at dapat pinapahalagahan ka. Mag-demand ka, okay lang yan. Parehas kayong pumasok sa isang relasyon na yan. Malamang sa malamang maraming expectations and that is normal. Lalo na kapag alam mong capable naman yung tao, for the end time, sasabihin ko sa'yo, kapag alam mong capable yung tao, may kakayahan, may kayang gawin sa'yo pero hindi niya ginagawa, hindi yan yung tamang tao para sa'yo. Kasi yung iba nga dyan, kahit walang pera, gumagawa ng paraan para lang mapasaya yung taong mahal nila. Para silang BDO, they find ways. Wow. Diba? Kaya nga ako, di ba sabi ko sa'yo, kahit wala akong kotse, kaya kitang ihatid sundo. Basta sagot mo yung pamasahe. Yun yan. Yun yung twist kasi doon. Diba? It's okay to demand. It's okay for someone na mag-ask ng something in return sa pag-ibig na binibigay niya sa partner niya. Kasi yun yung purpose ng pag-ibig. Reciprocation. At hindi mo ikaka-selfish kung hihingin mo yung reciprocation na binibigay mo na deserve mo rin naman. Para saan ba't nagmahal ka? Para saan ba't humanap ka ng kapartner mo kung hindi mo rin naman maaasahan? But at the end, kung talagang sinabi niya sa'yo na hindi niya na kayang ibigay yung mga hinihingi or dinedemand mo without even trying, then let that person go. Palayain mo na siya. You deserve better. Hindi ka basta lang option. Hindi ka palamuti lang sa buhay niya para lang masabing may jowa siya. Kaya ikaw, ate or kuya, na kung magmahal ay bare minimum lang ay sadyang tumal, diba? Umanap ka ng katapat mo. Umanap ka ng taong magbibigay rin sa'yo ng kung ano lang din yung binibigay mo. Huwag mong sayangin yung lakas at effort ng isang taong handang ibigay yung lahat sa'yo tapos ang mapapalalang niya puro thank you, salamat. Walang masama sa pagiging grateful. Walang masama sa pagtanggap ng mga bagay na binibigay sa'yo. Especially paggaling sa taong mahal mo. But what I'm just saying is, mag-effort ka naman. Tumbasan mo naman yung pagmamahal na binibigay sa'yo ng partner mo.
Kahit hindi mo higitan, di ba? Kahit pantayan mo na lang. O kahit masabi man lang na nag-effort ka at bukal sa puso mo yung effort na yun, gawin mo. Kaya, tandaan mo, yes friend, na hindi porket hindi niya hinihingi, ay hindi mo ibibigay. Nako, sinasabi ko sa'yo, may aagaw talaga dyan. May mas deserve talaga dyan sa taong yan. Kung ako yan, ibibigay ko yan lahat. Ay, nako. isang buwan kong sweldo, ibibigay ko dyan. Oo, sabihin mong gawa, akin na yung taong yan, magka-jowa lang ako. Oo, seryoso, di ba? Gusto mo, gawin ko na rin beneficiary ng pension ko eh. OA si B-Boy, hindi ganon. Wala pong ganon. Ayos, well anyways mga yes friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo ang BB nyo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkaarinigan tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin. At dito ka lang sa istasyong tanggal limot ang problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Good night, BB. Mwah, mwah.